This kind of outrageous, disparate treatment has to end. So here's my question to you. Will you protect churches and pregnancy care centers when they are targeted for violence, when they are targeted for intimidation, when their members or parishioners are threatened with violence or other acts of illegal behavior? Yes, Senator. You stop the disparate treatment of Americans on the basis of religious faith. Yes, Senator. With persecution of pro-life Americans for nothing more than their pro-life beliefs. Yes, Senator. Will you ensure that nothing like the Mark Houck case happens again? That Americans do not have SWAT teams arriving on their front doors with armed weapons to terrorize their children and their spouses? Only in the end, of course, to have the case lost because there was nothing to it. Will you put an end to that kind of deliberate intimidation of the good American citizens on the basis of their religious beliefs? Yes, Senator. I'm glad to hear you say that because we need it. We need it. Ms. Bondi, we need a new chapter at the Justice Department, and we need it. You know, I have to say, I'm glad to hear you stand by that. We need to do that. You need to do that. Yes. And I'll give you another example. I'm sure you've read about this memo, which I now hold in my hands. This memo that was developed by the FBI field office in Richmond, Virginia, 23rd January 2023, targeting Catholic parishes for spying, for recruitment of infiltrators. I mean, the memo goes on and on and on about the FBI's plans to put assets into Catholic parishes, into choirs. This is an unbelievable assault on America's First Amendment. Grabe ho yan. Ha? Isipin nyo, dokumentado, inutos. Dokumentado, galing mismo yung dokumento na yun sa FBI field office. Inutusan na mag-spy, pumasok sa church. Diba? Bagong-bago ho ito, mapapawalang sala na si Pastor Kibuloy. Nako, bakit kanyo? Kasi ho, may matinding nagaganap ngayon sa Amerika. Ngayong panahon na ito, kakatapos lamang po ng inauguration ni Pangulong Donald Trump, si Paring Donald. Si Paring Donald, di nyo kilala yun? Si Paring Donald, siya lang naman ng kababata natin yan. Si President Trump kaka-inaugurate lang po niya. Alam nyo, katotoo lang, ito'y napakalaking matinding pagbabago sa Amerika. Kasi alam nyo, para lang sa kaalaman ng iba, marami hong batas ang nangyari sa Amerika na tila, sabi nga nila, lalong-lalo na ho ng mga evangelical church, tila natanggal ang Diyos at ang Biblia sa kanilang bansa. Kasi nga meron daw itong si Biden, may ito, hindi ho ganun katulad ni Trump. Na siyang, alam naman po natin, proud na kanyang iprofess ang kanyang pananampalataya. At the same time mga kababayan, ngayon po ay nagkaroon ng pahayag nga naman na talagang iimbestigahan at ititigil na ang mga panggigipit sa mga church denomination sa Amerika. Yan po ang mangyayari ngayon at tila isa sa mga masasabi nating matinding epekto ay yung kay Pastor Kibuloy. Panoorin po natin ito kasi alam nyo kung bakit ko nasabi ito. Kasi ito ang nangyari at pinagbasihan ng mga akusasyon ng Pilipinas kay Pastor Kibuloy. Diyan nila binasi, lalong-lalo na po yung si Ontiveros. Dito niya binasi yung kanyang pahiring-hiring dito sa kaso niya ni Pastor Kibuloy sa Amerika. Ito ang nangyari, nagkaroon ng revelasyon. Panoorin po natin para mas maintindihan natin. Pasok. Hindi po si Banat Bayan. Iba po yan. Jamaican po yan. Pasok. Thank you. Senator Hawley. Thank you very much, Mr. Chairman. Ms. Bondi, welcome. Congratulations on your nomination. I'm so glad that you've been nominated, as we discussed when we had the chance to meet. Thank you. It was a pleasure to work with you as a State Attorney General for a number of years, and I'm delighted. Meron ng may caption na Tagalog para mas maunawaan natin. Tuloy. Delighted to see you here today before the committee. I look forward to your confirmation. You will be confirmed. I too have taken ikukumpirma ho itong bago nilang
opisyal, kino-confirm ho ng mga senator ho ito. Pansinin ninyo yung mga senator nila. Nakalagay lang niya, Mr. Howley. Di ba? Sorry, tama naman. Di ba? Hindi katulad sa Pilipinas. Meron pang, Your Honor, Senator. Kagalang-galang, kahit di naman kagalang-galang. Totoo naman eh. Sa kanila, simpleng-simple lang, Mr. Howley. Note of the number of times you have been asked about weaponization of the Department of Justice as if it was a theoretical possibility that might happen in the future. One of my colleagues on the other side said, weaponization may well occur under your tenure. We all know that weaponization has occurred like we've never seen before in American history under this administration, and I want to get even more specific. Under this administration, yung kay Biden pa, si Biden pa po nakaupo dito. So sinasabi niya dito, meron talagang weaponization ng pagtutuligsa sa mga churches sa Amerika. Kinukumpirma niya. Ngayon, itinatanong niya dito sa bagong opisyal. In the last 4 years, this administration has carried out an unprecedented attack and campaign against people of faith. Yan tinatanong niya, sinasabi niya, kino-confirm niya. If you look at the numbers, we've never seen anything like it before in American history. It has been one of the most disgraceful chapters in the history of the Justice Department and in the history of the FBI. Mantakin mo, from Department of Justice at sa FBI nang gagaling yung pang-uusig. Naku po, parang parang sounds familiar. Bakit kanyo? Ganyan din po sa atin eh. Sa atin, hindi sa DOJ. Actually, pati sa DOJ. Pero ang talagang matinding bumanat dyan, yung DILG. Di ba? Tapos, sino ginamit? Yung PNP. Ganyan no. Dito naman, DOJ tsaka FBI. Which is, ganun din naman ang nangyari. Di ba, kung maaalala nyo, lagi sinasabi ni Pastor Kibuloy yan, na FBI nilusob sabay-sabay yung bawat church nila. Sabay-sabay na nilusob ng FBI. Ito mismo kinukumpirma ng kanilang senador na there is a weaponization against churches, people of faith, di ba? Ministers ng Amerika. Kasama na ho dyan ang church ni Pastor Kibuloy. Kinunperma na. Di ba? Kumpirmado. And I hope that you will reverse this. Sabi dito, I hope you will reverse this. Ibig sabihin, talagang kailangan baguhin, ibalik. Yung mali, itama. Yun ang kaya nga sabi kong mukhang mapapalaya ho ito si Pastor Kibuloy. In other words, siya, madedeclare na not guilty. Kasi alam naman po natin na hindi naman po talaga siya guilty. Ginawa sa kanya ito kasi meron nung talagang massive, di ba? May massive attack po sa mga churches na ginawa ang mismong gobyerno ng Amerika. Kinukumpirma ito ni Mr. Howley at ikukumpirma ng bagong opisyal nila. And do right by every American citizen, including especially people of faith. Let me give you some specifics. After the Dobbs case was decided by the Supreme Court, over 100 pregnancy care centers and over 300 churches in this country were attacked, vandalized, firebombed. Do you happen to know off the top of your head? Yan, ganyan ang ginawa doon sa mga churches ni Pastor Kibuloy. Attack. Talagang inatake ng FBI. How many prosecutions Merrick Garland's Justice Department brought in those cases? I do not, Senator. It's a stunning number. It's 2. No. Hundreds of churches, hundreds of pregnancy care centers. And I might just add, these pregnancy care centers, the attacks on them, which were violent, which were gruesome, were egged on and encouraged by rhetoric from members of Congress, including members of this body, who have said that pregnancy care centers aren't real medicine, that they're not real doctors. They have legitimized these attacks. And the same thing was true of churches. And this Justice Department couldn't lift a finger to defend these Americans. But at the same time, they... Ganun daw katindi. Inuusig. Sabi niya, inuusig daw ng Congress, including yung Senate. Inuusig daw. At walang ginagawa ang kanilang DOJ. Sounds family talaga, di ba? Ganyan na ganyan ang ginawa. Inuusig ng DILG
at ng PNP, walang ginawa ang Kamara, at walang ginawa ang Department of Justice, walang ginawa ang Senate, kinukundi na pa talaga kay sa mga kalaban sa politika, particular na si Pastor Kibuloy. Naku po, matindi ho itong nangyayari na ito. They use legislation, a law known as the FACE Act, to prosecute at least 53 different pro-life demonstrators, including people like Mark Houck from Pennsylvania, to whom this Justice Department sent a SWAT team to his door in the early morning hours. He has, I think, 7 children. In the early morning hours, an FBI SWAT team shows up at his door to take him into custody and prosecute him. By the Ganyan po ang ginawa. Kung maaalala ninyo, there was even a time na pinigilan pa yung eroplano ni Pastor Kibuloy. Hindi ko kasi dapat alam nyo, may separation of church and state din sa Amerika Hindi dapat pinakikialaman ho ang gawain ng church. Kung ano man ang kanilang patakaran, patakaran po ng church ho yan. Belief ho nila yan, doctrine nila ika nga. Hindi dapat itong pinakikialaman. Yan ang kanilang paniniwala, respeto, kaya nga separation of church and the state, di ba? As long as there is no criminal na ginawa o crime na ginawa ang isang church, hindi ho dapat pinakikialaman yung kanilang patakaran. Pero ano ginawa ho ng FBI, ng DOJ ng Amerika? Gumawa ho at sabi nga nag-fabricate ng mga witness para ma-prosecute itong si Pastor Kibuloy at para magipit po. Kasama na ho dyan yung pagpapa-freeze ng mga assets, di ba? Ganyan na ganyan. Alam mo, talagang sounds family, no? Sa Pilipinas, ganyan ang ginagawa Fast forward lang, ika nga Ano ibig sabihin ng fast forward? Nauuna lang yung Amerika. Ibig sabihin, darating din ang panahon sa Pilipinas, magkakaroon din ng ganitong senador at ipapakita na wineponize ang PNP, ang NBI, ng DOJ at ng DILG. Darating ang panahon, nauna lang ang Amerika kasi nauna sila nagpalit ng presidente. Darating ng panahon, tingnan ninyo, yung mga umusig kay Pastor Kibuloy, mapapatunayan ng mga sinungaling, mga nag-imbento. Yun na nga, eto na nga lang mga kababayan. Di ba? Yung paghukay-hukay nila ng doon, may nakita ba silang yung heartbeat? Mantakin mo, isang kahihiyan. Isang kahihiyan po yung heartbeat na yan. Ganun kalupit. Doon pa lang, suplak na sila. Anong heartbeat? Asa na yung heartbeat? Ba't di natin hanapin yung heartbeat na yan? At saka yung metal detection na nakita nilang metal. Wala. Diba? Wala ho. Galing ho si Pastor Kibuloy, galing ho sa labas. Sumuko sa isap. Tsaka ho pumasok. Diba? Ibig sabihin, talaga hong matinding weaponization ang ginawa sa PNP. way he was acquitted. This kind of outrageous, disparate treatment has to end. So here's my question to you. Will you protect churches and pregnancy care centers when they are targeted for violence, when they are targeted for intimidation, when their members or parishioners are threatened with violence or other acts of illegal behavior? Yes, Senator. Will you? Yun ang gusto ko dito. Yes, Senator kagad. Wala nang paligoy-ligoy Aside from maganda na si ate, walang paligoy-ligoy. Itong kanilang bagong attorney general na si Pam Bondi. Anong pangalan nito? Pam Blandi. Naku, gitlupit. You stop the disparate treatment of Americans on the basis of religious faith. Yes, Senator. Will you stop the deliberate... Diretso! Will you stop? Di ba? Yung mga ginagawa ng gobyerno against these religions. Oh yes, Senator. Persecution of pro-life Americans for nothing more than their pro-life beliefs. Yes, Senator. Yes, Senator. Palakpakan si Madam. Hindi kaya sila nag-usap Hindi kaya sila nag-usap ng Senator bago nag-session muna sila
no senator bago kasi yes senator lagi eh. To ensure that nothing like the Mark Houck case happens again, that No. Americans do not have SWAT teams Yan. arriving on their front doors Nako. with armed weapons to Nako. terrorize their children Nako. and their spouses. Only in the end, of course, to have the case lost because there was nothing to it. Will you put an end Yan. to that kind of deliberate intimidation of the good American citizens on the basis of their religious beliefs? Yes, Senator. I'm glad Yun yes senator, palakpakan si madam. to hear you say that because we need it. We need it. Yun. Ms. Bondi, we need a new chapter at the Justice Department and we need it. Grabe, alam mo, ito lang masasabi ko. God is good. Di ba? All the time, God is good. Di ba? Yun na, ito na yun eh. Mantakin mo talagang, dito ho, talagang mga kababayan, vinindicate po. Not just Pastor Kibuloy and KOJC. Yung talagang, imaginein mo state-sponsored. Yan ang state-sponsored. Di ba? Gagalit sila sa EJK. Ito ang state-sponsored. 'Di ba? Persecution against the churches of America. 300, imaginein mo. 300 churches in America na state-sponsored yung pag-uusig sa kanila. Nilusob ng SWAT, ng FBI sa bahay. Ganun na ganun ang ginawa sa mga taga-KOJC sa Amerika. Alam mo, sana nga one of these days, kaya lang medyo na-busy po ako, pasensya na. Actually, binigyan po tayo ng pagkakataon ng SMNI. Sinabi po ng SMNI na ipapadala po dapat talaga tayo para sa inauguration ni Trump. Kaya lang po, kauuwi ko lang ho kasi medyo parang hindi pa ho kaya ng aking katawan na bumiyahin na naman ng ganong kahaba. Alam nyo, sana someday gusto ko makausap ang mga taga KOJC sa US para humaikwento nila kung paano yung experience nila. Personal kong marinig yung kanilang experience kung paano sila nilusob, 'di ba? Kung paano sila inabuso, para makita natin talaga na nangyayari pala talaga ito. At diyan ipinaturn yung ginagawa ng ating gobyerno ngayon kay Pastor Kibuloy. Diyan ipinaturn. Di ba ho? Yung ginawa ng Amerika. And I'm glad you're committed to it. Now, I also have heard you've been asked about your comment that you thought that in some cases we need to investigate the investigators, the ones who were bad. Yan, dapat. Parang yung sa yung si Ontiveros. Who's going to investigate Ontiveros? And all the lies na isinalang niyang mga witness. Wala eh. Yan yung sinasabi natin doon sa hearing sa Senado eh. Kasi sa korte, maganda, you can cross-examine yung mga witness. Yung mga nag-aakusa, you can cross-examine. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, uulit-ulitin natin to. Hindi ho takot si Pastor Kibuloy harapin ang korte ng Pilipinas. Kasi yan ang sinasabi nung iba nung panahon na hindi pa hinaharap ni Pastor Kibuloy ang korte. Bakit? Akala ko ba hindi siya takot? Ganyan. Hindi ho siya takot. Inaantay lang niya ho yung kasunduan na hindi ho siya itatapon sa Amerika. Kasi nga ho, yan ang nangyayari sa Amerika. Imagine ninyo, noong time na, kasi ang talagang intel noon, pag humarap sa hearing, nung panahon na hindi humaharap sa hearing si Pastor Kibuloy, kung humarap sa hearing sa Senado o sa Kamara, extra siya, yung rendition, yung gagawin sa kanya. Talagang dudukutin na siya ng Amerika. Papunta sa dadalhin na. From Senate and Congress, idediretso na daw siya sa Amerika. At that time, yan na nangyayari. Ayan, nanggaling na sa bibig mismo ng senador. Nanggaling na mismo sa bagong attorney general na totoong nagkaroon ng state-sponsored persecution against churches. Kung humarap siya noon sa Senado, pinatapon siya sa Amerika. Sabi nga ng baka hindi lang
rendition ang gawin sa kanya doon eh. Baka yariin pa siya doon para hindi na siya makapagsalita. Maagaw na yung kanyang mga o yung property ng KOJC o kung ano mang nais ng Amerika. Di ba? Pero nung nagkaroon na siya ng assurance na, kasi nagkaroon ng talk eh. Tandaan ninyo, nagkaroon ng talk sa AFP, tsaka nagkaroon na ng assurance na hindi siya ibibigay sa Amerika, doon siya lumabas. Bakit ho kanyo? Kasi nga, naniniwala ho si Pastor Quiboloy, kahit po ang mga taga-KOJC, ang abogado niya, at maging ako po, kumbinsido po ako, inosente ho si Pastor Quiboloy. Napaka-inosente ho ni Pastor Quiboloy. Kung makikita nyo lang lahat ang ebidensya, bawal na ho kasi ilabas dahil nga naman po tumatakbo na yung kaso. Ay, pero kami po, nakita ho namin ng aming mga mata. Matatawa ka, eto ba yung ginahasa? Eto ba yung ginahasa na siya? Eto pa ginawa niya? Alam mo yung mga ganun, matatawa ka talaga eh. Hindi ko na lang ididetalye kasi nasa husgado na po yung kaso eh. Pero alam niyo yun, nakakatawa po talaga. At nakakainis din dahil nakikita mo ngayon kung ano yung ginagawa sa Amerika, ganun din ang ginagawa ng Pilipinas. Bakit to? Kasi nga ho, alam naman po natin, without the support of Pastor Quiboloy, malaking mababawas sa kampanya ni Pangulong Duterte noon. So iniisip nitong praning na gobyerno natin na eradicate natin muna yung mga sumuporta kay PRRD para hindi suportahan si VP Sara Duterte. Tandaan ninyo, yan naman ang target nila dyan eh. Aside from naiinggit sila sa pera ng KOJC, ang target nila dyan para hindi ho masuportahan si VP Sara Duterte sa darating na eleksyon. Alam na ho natin kung sino may pautot niyan. Ito lang tanongin ko kayo. Sino ang namuno ng talagang persecution? Diba? Sino? Si Secretary Abalos, kasama niya si PNP Chief Marbil. Ano ho ba naririnig natin kay PNP Chief Marbil? Sino daw ho ba ang naglakad ng appointment niyan? Diba yung makakalaban ni VP Sara Duterte sa 2028? Alam na ho natin ang takbuhin ito. Ganyan na ganyan ang ginawa sa Amerika. You know, I have to say, I'm glad to hear you stand by that. We need to do that. Yeah, I think so. I think so. We need to do that, sir. I'm really happy that you know. You need to do that. Yes. And I'll give you another example. I'm sure you've read about this memo, which I now hold in my hands. This memo that was developed by the FBI field office in Richmond, Virginia, 23rd January 2023, targeting Catholic parishes for spying, for recruitment of infiltrators. I mean, the memo goes on and on and on about the FBI's plans to put assets into Catholic parishes, into choirs. This is an unbelievable assault on America's First Amendment. Grabe ho yan. Isipin nyo dokumentado, inutos. Dokumentado, galing mismo yung dokumento na yun sa FBI field office. Inutusan na mag-spy, pumasok sa church, di ba? Makisalo doon para talaga manmanan ang ginagawa ng mga churches. Naku, grabe ho. Rights, and we only know of it because of a brave whistleblower who came forward and released it to us. And I will tell you, I have never been misled and lied to like I was by the current Attorney General and the now former FBI Director when they sat right where you're sitting now and told this committee, oh, we don't know anything about it. Dinideny daw nung Secretary General tapos naging FBI Director. Wala kaming alam dyan. Kalukuhan niya. Parang naririnig ko yung boses ni Senator Rontiveros Oh, only one field office was involved. It was the single work of a single field office and a very few individuals. As it turns out, that's not true. Naku. Multiple field offices were involved. Naku. Multiple individuals were involved. Naku. Under your leadership, will you put a stop
to the use of FBI or Department of Justice resources to try and recruit informants and spies into Christian churches. Grabe Ito dokumentado yan. Na talaga nagpapadala ng spy, ng gugulo sa churches sa Amerika. Christian churches. So tinatanong nito kung itutuloy mo ba yan o iimbestigahan mo ba yan? Tinatanong ng senator doon sa bagong attorney general. Or any church or house of worship. Kasi ang attorney general parang katumbas niyan sa atin, Solgen Yung solicitor general, parang ganun. In this country on the basis of nothing more than faith. Of course, Senator. Of course, Senator. Habang tumatagal, lalong gumaganda si Madam. Kasi matalino na, may paninindigan pa. Let me just say this. To our knowledge, no one who was involved in the writing and performance, execution of this memo has been disciplined or fired. Will you conduct an investigation? Yan, ang gandang tanong ni Sir. Napakatalino. Kailangan talaga natin ng mga senador na ganito. Hindi, kasi alam mo yun, diretsuhan lahat na sumulat nito. Lahat ng mga lumusob sa KOJC. Hindi, kasi parang ganyan. Ini-explain lang natin yung analogy Parang ganyan sinasabi nung senador. Eto, may memo dito. Lusubin ang KOJC sa Davao. Ganyan, di ba? Yung sumulat nito at nag-execute nito, iimbestigahan mo ba? Ang lupit, di ba? Parang ganun ganun ang datingan yan Like you talked about, Ms. Bondi, that will get to the bottom of abuses like this. And to be clear, this is an outrageous abuse. Yo. It is an outrageous... Parang gano'n sinasabi. Itong utos, ng PNP chief, na sa KOJC, ng secretary ng DILG. Itong utos na ito, mga kababayan, sabi niya, na alam mo namang abuse. Kaya ang ganda nung sinabi nung tumatakbong dating sekretary na si Gonzales. Ang ganda ng sinabi niya. Nung tinanong ko, sa tingin mo ba, is there an abuse in KOJC? Diretsuhan? Of course there is. Saka nakakita ng bata-batalyon pupunta sa House of Worship. Yun yung sagot niya Tandaan nyo Secretary of National Defense yun. Hindi yun ordinaryong baka akala nyo, sekretary lang ng mga boss nyo. Hindi. Kaya kung sino-sinong assistant secretary, USEC or any secretary po of National Defense, alam niya yung mga ganyang galawan ng mga militar at ng pulis. Ano sabi niya? May abuso. So ito rin sinasabi nito, it is an outrageous abuse yung ginawang sa mga 300 churches, yung paglusob, at dokumentado yan parang sulat ng secret ng DILG. Dokumentado. We will do everything. Naku, yan yung sinabi ng sekretary. With all our resources. Sekretary ba nagsabi no? Yung presidente. All the resources para si Pastor Kibuloy. Di ba? Abuse. One of the worst abuses of Department of Justice and FBI authority in our history. Nako. Will you conduct an investigation to find out who signed off on this, who approved it, who advocated for it within the Department of Justice? Will you open the books on these abuses so that the American people can have confidence in their DOJ? Senator, and I think what you're talking about is the ultimate weaponization, what we've been discussing all day. If I am confirmed as Attorney General, one of the first things I will do, there'll be many, but I will personally read that memo, and if Mr. Patel is confirmed, discuss it with him right away. Grabe. Fantastic! Grabe. Hindi! Wala nang paligoy-ligoy. Mr. Senator, sinasabi mo ba yung abuse na nangyari na itong mismong memo na kung saan nagkaroon ng abuse? Ayan ba sinasabi mo? Yung weaponization. Talagang wineponize. That's the term. Wineponize ang DOJ at FBI para usigin, i-persecute ang mga churches sa Amerika. Kaya nga sabi ko sa inyo, casualty dito ang KOJC. Casualty.
Kaya antindi ho nito. Kaya sa tingin ko talaga mapapawalang sala na o masasabi nating mababaliktad ang mga akusasyon na ipinukol kay Pastor Kibuloy at sa KOJC diyan sa Amerika. Kasi kasama ho eh. Ito ho yung ginawa sa kanila eh. Sabi ko nga, hindi lang ho sa KOJC at kay Pastor Kibuloy. Sa iba pang mga churches. At ito sinasabi nila, mali talaga. Wineponize. Mali yung ginawa ng DOJ. Di ba? Kaya nga, sana, prelude ito doon sa mangyaya. Kasi alam mo naman ng Pilipinas, nakapattern yan sa Amerika. Lahat ng, kahit nga yung ating konstitusyon eh, nakapattern. Pati yung form of government natin, although may pinagkaiba, pero halos lahat ginaya sa Amerika eh. Kaya sa tingin ko, yan din na magiging direksyon ng Pilipinas eventually. Yari ho yung nag-weaponize sa PNP at saka sa NBI sa pagdating ng panahon. Prelude ho ito sa tingin ko. Yung nangyayari na ito. Sa para sa salita bagang parang this is just a vision of what will happen in the future. Di ba? And you would see. Alam mo, ito lang komento ko lang ito Kasi marami nagsasabi dyan. Ako, meron akong mga kilala nagsasabi, bakit mo iboboto si Pastor Kibuloy? Di ba akusado yan ng ganito, human trafficking, child abuse, blah, blah, blah. Alam mo, mga kababayan, huwag niyong kalimutan ang buhay ni Joseph. Kilala niyo si Joseph? Si Joseph yung pong, Joseph! Joseph! Kilala niyo yun? Yung inaakit to ni Potiphar, wife, yung asawa ho nung parang pinuno nila doon. Joseph! Tapos nung hindi nakuha si Joseph, ito di ba? Anong sinigaw nung asawa nung sinigaw, ginahasa daw siya, inabuse daw. Nakulong ho si Joseph. Mantakin mo, ito mas matindi pa yung kay Joseph. Sino nagsabi? Asawa nung kanilang leader ang nagsabing, ginahasa ako ni Joseph. So imagine niyo na lang yung pangyayari noon. Hindi ho ito first time na nangyari kay Joseph na nakulong siya. Nakulong siya. Ito nangyari, nakulong siya. Sigurado ko by that time, yung mga kaibigan Joseph, mga katropa ni Joseph, yung mga kadikit ni Joseph sa kanilang community, sigurado ko kinundi na si Joseph. Ay, ganyan pala si Joseph. Nanggagahasa. Yung perspective ng tao, sigurado ko, ganun. Di ba? Kaya nga, no wonder, ganun din ngayon ang tingin kay Pastor Kibuloy nung ibang mga tao. Bakit? Kasi kahit nung unang panahon, meron ng mga false witness. Kaya nga, isa ho yan, di ba, sa mga commandment, do not be false witness, ganyan-ganyan, o bear false witness. Kasi noong unang panahon, may mga ganyan na, may mga sinungaling na. Hindi lang ngayon na uso ang sinungaling, baka akala nyo, mga fake news, nangyari na yan noong unang panahon. As a matter of fact, katulad ni Joseph, nakulong, naparusahan. Pero ano kinaganda? Sabi nga, ang plano ng Panginoon ay kakaiba. Kung sa tingin ng iba, isang condemnation kay Joseph ito. Sa tingin ng iba, ito ay parusa kay Joseph. Hindi ho. Mabuti pa rin ang Panginoon. Kahit anong mangyari sa buhay mo, basta totoo ka, pure ka, hindi ka nagkasala, kahit anong mangyari, kahit anong tingin ng ibang tao sa'yo, darating ang panahon na mabivindicate ka. Ganun na nangyari kay Joseph. Di ba? Ano nangyari? Siya ang naging pinuno doon sa, naging mayor. Doon sa loob ng kulungan. Yan ang istorya niya. Nag-excel siya. Because God was with him. Nag-excel siya, naging siya dyan, hanggang eventually, sa kadulu-duluan ng buhay ni Joseph,
Kahit nga yung mga kapatid niyang ginulpi siya at itinapon siya, di ba? Biglang na-realize nila kasi naging kanang kamay na ng Pharaoh sa kanila. Si Joseph, sabihin, na-vindicate na hindi pala siya nagkasala, hindi pala siya at naging pinuno na siya. Yung mga kapatid niya, ano nangyari? Lumapit sa kanya ngayon, di ba? Ganda ng istorya ni Joseph. Na tila kinundina ng society, pero ang ending, ginamit pa rin siya ng Panginoon. Alam mo, nakikita ko dyan yung buhay ni Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, ngayon kinukundina siya ng mga tao. Siya ho ay talaga nga naman kung ano-ano sinasabi sa kanya. At ang masakit dito, yung mga supposedly humingi ng tulong sa kanya during the campaign, yan ho yung mga taong tumalikod sa kanya, kinundi na siya at ipinakulong siya. Masakit. Masakit po yan. Pero alam nyo, eto, sigurado ako dito. Kasi basta, di ko nila sasabihin. Pero napaka-positive ho ni Pastor Kibuloy. Hindi ho siya nagtatanim ng galit doon sa mga nag-betray sa kanya. At the same time, he is excelling doon sa kanyang kulungan. Sobrang nag-e-excel siya. Kasi may kilala tayo dyan sa kulungan eh. May mga kaibigan tayong mga BJMP. Kinikwento nila sa akin. Yung KOJC, tinutulungan yung mga prisoner doon, pinaganda ang buhay, inaayos. Tandaan niyo hindi pa ho ito mga convicted PDL pa lang po ito. Ibig sabihin, marami sa kanila nakakulong dahil walang pampiyansa, walang pera, walang abogado. Marami ho, kaya nga sabi ni Pastor more or less 70% naandoon ng wala namang kasalanan. Kasi alam nyo, meron din talagang problema sa ating batas. Na-realize ko din yan hindi ko na lang sasabihin, hindi ko na lang didetalye, pero na-realize ko din yan nung mga panahon na nakasuhan ako. Isa lang nasabi ko sa utak ko talaga ang dami kong gustong baguhing batas. Uy! Parang gusto mo to. Hindi, ang dami ko nakitang batas na ang pangit sa Pilipinas. Batas na kung saan, pag mahirap ka, kulong ka. Pag wala kang pera, kulong ka, matik. Pero pag may pera ka, kahit mamamatay tao ka, laya ka, sigurado. Kahit nagtutulak ka, kahit nagdi-deliver sa'yo ng droga, malaya ka. Ganun ka, ganun yung katindi yung batas sa Pilipinas. Alam mo yun? Ganun na marami dyan sa mga nasa kulungan. Tama naman si Pastor doon Marami dyan, hindi lang nila kayang kumuha ng abogado. Magkano acceptance fee ng abogado? Yeah? Pangalawa, hindi lang, marami pa pong mga hindi makapagbayad ng bail. Kahit hindi naman po talaga sila dapat nandyan. Kaya nga alam mo, ang ganda ng ginawa daw ni Pastor Kibuloy, according do sa kwento sa akin ng isa sa mga tao dyan. Kasi marami dyan, tinulungan daw ni Pastor, binigyan niya ng libreng abogado, ganito. Kaya marami dyan ang natulungan. Alam mo, kaya naniniwala ako na pinahintulutan ng Panginoon na makulong si Pastor Kibuloy. Kasi mas lalo niya makikita yung kulang sa society. I think this is a way of the Lord to prepare Pastor Kibuloy for a higher call. Alam niyo mga kababayan, sa buhay po kasi, lagi ho natin tatandaan yan. Parang building yan. The higher the building, the deeper yung kailangang foundation. Tandaan niyo yan. Kasi kung mababaw lang, halimbawa, bahay lang itatayo mo, hindi mo naman kailangan ng sobrang lalim na foundation.
Pero kung mga 30-story, 40-story na building, kailangan mo laliman yan. Kasi para tumibay yan at tumayo ng tuwid, di ba? Ibig sabihin yung matibay. Ganun ang nangyayari. Ganyan ang nangyari kay Joseph eh. Di ba? Kailangan niyang pagdaanan ng lahat mula doon sa yung tinapon siya nung kanyang mga kapatid, nakulong siya, naging slave siya. Di ba? Hanggang eventually, the plan of God was, gawin pala siyang parang kanang kamay doon sa kanilang lugar. He prepared, di ba? He was prepared by God. Sa tingin ko, ganito yung nangyayari kay Pastor Kibuloy. God is preparing Pastor Kibuloy for a higher call. I don't know. I mean, I really don't know. Pero ako, kaya nga alam nyo, todo suporta natin dyan eh. Kasi tingnan nyo itong nangyayari dito sa Amerika, this is a vindication. Navi-vindicate to si Pastor Kibuloy dito. Pati yung mantakin mo Noong una, sabi ko nga sa inyo, ako yung personalidad ko yung hindi paniwalain eh. Ako po yung taong hindi gullible. Ako ay lumaki sa paniniwalang katulad ng Berean Christian. Basahin nyo sa Biblia. Ang Berean Christian, hindi basta-basta naniniwala. As a matter of fact, nung nagturo si Paul, ang Berean Christian, tinignan ng scripture. Hindi sila basta naniwala kay Paul. Sinisigurado nila yung tinuturo ni Paul ay same sa scripture. Di ba? Ganun ang same dun sa Old Testament, same doon sa mga turo ng disipulo. Berean Christian ang tawag yan. Yan ang natutunan ko. Huwag kang maniwala agad-agad. You question everything. Ganyan po ako kay Pastor Kibuloy. Hindi ako basta-basta naniwala na, kasi marami nagkikwento sa akin, bye. Eto sasabihin ko sa inyo ito Nung unang kinikriticize ko si Pastor Kibuloy, ito honest, ko lang to Maraming bagay ako kinikriticize. Kasi hindi ako makapaniwala sa mga ilang bagay. Ganyan. May tumawag sa akin. Nagngangalang Greco Bellica. Si Greco Bellica, matagal ko ng kaibigan. Matagal na kaming nag-uusap niyan. As a Christian, as a pastor, matagal na kaming nag-uusap niyan. Sinabi niya sa akin, bye. Binabanatan mo si Pastor Kibuloy? Sabi ko, medyo kasi ganito. Alam mo ba, mabait yan. Sobrang ganito yan. Kinuwento niya sa akin yung istorya ni Pastor Kibuloy. Sabi ko, ganun ba? Although, I trust Greco Bellica so much as my brother in faith. Nagtitiwala po talaga ako sa kanya. Pati sa prinsipyo niya. Hindi ako kagad naniwala. Sabi ko, totoo ba ito Pero I open my eyes and my ears. Tinignan ko talaga, sabi ko, totoo, kaya itong kinikwento ni Greco. So ako mismo, tinignan ko, ni-research ko, pinag-aralan ko. I did my part. Sabi ko, hindi ako papayag na because of the influence lang ng mga ilan na naninira kay Pastor, maano na ako. And alam mo, lo and behold, in-invite po ako ni Pastor sa kanilang lugar. As a matter of fact, ito honest opinion ko ito mga taga kayo JC pasensya na. Duda ba ako noon Ba't kaya ako nito inibitahan? Hindi kaya pagpasok ko doon, ikulong na ako? Baka nako, patay kang bata. Kasi walang biro kasi ang unang perception ko noon, kulto Baka ito. Alam mo naman, di ba? Yung ganun yung na baka mamaya pagdating ko doon, kidnapin na ako. Mga MPA pala ito mga to. Ganun talaga Alam mo yun, sabi ko. Pero syempre, since may mga tao na nag-guarantee sa akin na, bye, iba si Pastor pag na-meet mo. Talaga siya. Ganito. Okay, sige. Nagtiwala ako. Sabi ko, sige nga, punta ako. Papakinggan ko lang. As a matter of fact, you ask si Boss Dada, si Coach Oli, sinabi ko sa kanila yan Basta tayo, makinig lang tayo. We open our ears and eyes kung ano yung makikita natin, obserbahan natin, huwag kagad tayo maniwala. And nandun na nga po kami. Yung unang pagkikita namin, di pa po wanted si Pastor nun.
pinaliwanag niya ang lahat ng bagay. Pinakita niya. Hindi lang siya nagpaliwanag, nagkwento, bla 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 bla. Alam mo, ganito ako, ganito ako, ganito. Hindi. May mga pinakita siyang dokumento, pinakita niya yung akusasyon, tapos challenge siya kami. Ask anything. I will answer you. Tanong kami, diretso ano, ito, pastor, ganito kasi, ganito. Ito kasi yung akusasyon sa'yo, ganito, ganito. Ako po kasi yung tipo ng tao na hindi ka bubulahin. Pag meron ako sa yung gustong itanong, dahil hindi ko alam at akusasyon sa iyo to, itatanong ko yan. Kaya nga doon sa ito kwentong to, sana walang nanonood ng mga taga SMNI. Hindi kasi doon sa SMNI, tawa ako ng tawa. Doon sa first senatorial, kay Coach Oli tsaka kay Master Jude, sabi ko napakaseryoso ng mga to. Nung pinanonood ko, sabi ko, kung ako to, hindi ko to mapipigilan. Hindi ko talaga mapipigilan magtanong, mag-follow up question. Kasi ayoko nung ayoko nung nakakarinig na alam ko naman binubullshit lang ako. Alam mo naman, tinatarantado lang yung mga Pilipino. Talagang tatanungin kita. Kaya nung pangalawa na, yung second, actually nung gabi pa lang kinakausap ko na yung aming boss doon. Sabi ko, seryoso ba kayo? Kukunin niyo ako? Kasi Saturday yan, nung Sunday, sige na nga. Nag-iisip talaga ako. Yung guest namin, pinag-aralan ko talaga. Akala nung siguro hindi ko nikilala. Pinag-aralan ko talaga sila kung sino sila. Kasi nga, gusto kong magtanong ng totoo. Hindi ako magpapaano doon sa basta lang na script, ika nga. Tatanungin ko talaga kayo ng tatanungin. Kasi pinag-aralan ko na itong mga tao na mag-guest. Buti naman. Nagtiwala naman sa akin yung namin doon na kasi tinanong ko, ma'am, baka pwede ako mag-follow up question kasi gusto kong tanungin. Kasi ganun po ako eh. Ayoko yung porket sinabi mo na I'm against corruption. Lahat naman ng Pilipino nagsasabi nga I'm against corruption. Pero puro corrupt naman. Kaya, alam mo, ganun yung personality ko. Talagang tatanungin kita hanggang makuha ko yung tunay na sagot mula sa iyo. Kaya alam nyo mga kababayan, sinasabi ko sa inyo ito, kasi hanggang ngayon, hindi po ako tumitigil na siguraduhin at busisiin si Pastor Kibuloy. Kasi sometimes, ito naiisip ko, it is too good to be true. Yung nakita ko sa KOJC, it is too good to be true, sabi nga, di ba? Parang yung mga investment. Pero alam mo, habang kinikilala ko si Pastor at yung mga tao na nakapaligid sa kanya at saka yung mga membro ng kanilang church, mas nadidiscover ko pa na talagang organic, totoong tao ito. Totoong tao ito. At ang puso nito, tumulong. Passionate to build the nation. Kaya nga nation building talaga sila eh. Yan, ngayon ko na naiintindihan yung paulit-ulit na sinasabi ng SMNI na we are for nation building. We are for nation. Paulit-ulit nila yun eh. Yung pala talagang ever since, ganun na sila, nation building sila. Kahit sino maging pangulo, tumutulong sila to build the nation. Ngayon lang ang pagkakataon na tumutulong sila pa ang binitray. This is the only administration na binetray sila amidst na ang ginagawa nila tumulong, sumuporta sa AFP, alam mo yun, labanan ng insurgency, tinutulungan nila ang AFP para labanan ito, tumutulong sila sa kapulisan, tumutulong sila sa mga IP, nation building nga eh. As much as they can help, they would do it. Tapos biglang ibebetray sila. For politics lang ang dahilan. Ano yun? Ayaw nilang tulungan si VP Sara Duterte sa susunod na eleksyon. Pinipigilan na nila as early as now. Kasi meron talagang misyon ang kalaban. Destroy everyone that would help VP Sara to be the next president. Hindi pwede. Kailangan manalo tayo.
Yan ang kanilang prinsipyo. Kailangan manalo tayo, tuloy-tuloy yung pagnanakaw natin. Kailangan lahat ng nakapaligid at lahat ng tutulong kay BP Sara Duterte ibagsak. Number 1 na dyan, ang SMNI at si Pastor Kibuloy. Alam nila yan. And that's why vindication sobra. Etong nangyayari sa Amerika. Ituloy na. Fantastic. And will you work with this committee and our relevant subcommittees? I'm going to chair a subcommittee called the Crime and Terrorism Committee. We're going to do our own investigation into what happened here at the FBI and the DOJ. Will you work with us as you discover Grabe, no? the nature of these abuses, and as you put a stop to them, will you work with us to make sure the American people get all the facts and this never happens again? And Senator, yes, I look forward to working with you and the Right. Democrats. I would think this is something that Grabe, ah. Senator, I'm looking forward in working with you. Pag ano naman ang magsabi sa akin. Senator Banat, I am willing to work with you. Gago! that we can all agree on both sides, that this should not be happening in the United States of America, and work together on it. That's fantastic. Let me ask you one other question here in my just few seconds that are remaining. This memo targeting Catholic parishes repeatedly refers to as an expert source a group called the Southern Poverty Law Center. Now, the Southern Poverty Law Center has a long history as an anti-religious group that has repeatedly gone after conservative and religious organizations, called them hate groups, called them sometimes terrorist groups. They're cited in this memo. They once infamously, the SPLC called the Family Research Council a terrorist hate group, and an armed gunman came into their lobby. Alam mo, yung isa sa mga nagkundina dito, yung parang sinasabing resources ng source ng mga nagkukundina sa mga churches. Alam nyo ho ba, yan din ang nagkundina sa church ng KOJC at kay Pastor Kibuloy. Same people. Same people po na nagkukundina, yung pasimuno niyang yung weaponization na yan, yung mga grupong, yung sources na kinukuha ng FBI, ay same group na kumundina at sabihin, pinanggagalingan din ng FBI. Kung sino yung mga dito, yung sinasabing mga ng abuso, yung sources nila, yan din ang sources ng FBI para habulin ng KOJC at si Pastor Kibuloy. Ganun kaliteral ang vindication na nangyari dito. Ang lupit talaga. And open fire. Will you put a stop to the use of the SPLC as an official source for any Department of Justice memorandum or finding? That will be one of the first things we will look at as well, Senator, and report back to you and the committee. Thank you very much. Congratulations. Thank you. Yun, congratulations! Ang lupit, palakpakan natin. Ako, eto mga kababayan, I'm not here to convince you of Pastor Kibuloy. Alam ko naman marami sa inyo would vote for Pastor Kibuloy. I'm not going to convince you and tell you what I know. Kayo po mismo, i-research ninyo. Kasi sabi nga, di ba, Biblia na ho nagsabi nito, Panginoon na. How can we know if that person is true? Sabi ng Panginoon, you can know them by their fruits. Ulitin ko. You can know them by their fruits. Hindi ho sinabi ng Biblia, you can know them by how much verses they can memorize. Hindi ho. How much, sabi na natin, how many quotations that they can quote o verses na i-quote nila sa iyo. Hindi yun. By their fruits. Ano yun? Fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace. Huwag na ho tayong magpaligoy-ligoy sa doktrina. Kasi sometimes magkakaiba ho tayo ng doktrina. Magkakaiba ho tayo ng interpretasyon. Kaya ngayon ang tanong ng disipulo, paano malalaman? Sabi ng Panginoon, by their fruits. Bakit? You cannot fake love. You cannot fake peace. You cannot fake understanding. You cannot fake grace to people. Mercy.
Di ba? You cannot do, hindi mo mapepeke yan. Yan ay simpleng yan eh. Napakasimpleng bagay ho yan na mahirap gawin kung wala ka talagang relasyon sa Panginoon. Yun lang po yun. Ang akin din, ganun din. I'm not saying tama ang ganitong relihiyon, tama si Pastor Kibuloy, tama si KOJC, tama si... Hindi ho. This is not about religion. Ang akin, may prutas ho ba na ginawa si Pastor Kibuloy? Meron ho bang resulta yung kanyang pagtuturo sa kanyang iglesia? Yung mga sinasabi niya ba ay merong kasamang gawa? May kasamang prutas? Kasi ganun din po yan sa politika. Marami yung politiko, wala yung politiko magsasabing, ako, pro-corruption ako. May narinig kayong ganun? Ako, tatakbong senador kasi gusto ko magnakaw. Ako, tatakbong senador kasi gusto ko lang sumikat. Walang magsasabing ganung tumatakbong senador. Lahat yan, sasabihin nila, I'm anti-corruption. Lahat yan, sasabihin nila, I want to serve. Pero ang tanong, may prutas ho ba sila? Doon sa mga nakaraan nilang serbisyo o kung ano man ang ginawa nilang trabaho o kung ano man pinanggalingan nilang komunidad, meron ho ba silang prutas? Ibig sabihin ng prutas, meron ho ba silang resulta ng mga ginawa nilang yun? Ako, ang sigurado ko, meron si Pastor. Kaya nga sobrang inggit na inggit ng mga ilan dyan, dahil grabe ho, pag pumunta ka, zero corruption. Mayaman sila. Eto nga to be honest, minsan napapatanong ako, bakit kaya ang yaman nito? Bakit ang yaman ng KOJC? Bakit ang linis, ang ayos, extravagant? Kung iisipin mo naman, wala naman sa wala ako pinatatamang kahit na anong relihiyon. Kasi marami naman relihiyon na mas marami kesa sa KOJC. Pero bakit tila ang extravagant ang KOJC in terms of kanilang mga house of worship, prayer mountain? Bakit ganun sila? Kahit yung mga tao nila willing na, alam mo yun, to spend their money for the church or for the work of the church. Bakit? As a matter of fact, isa yan sa mga tinanong ko kay Pastor Kibuloy. Alam mo, nakuha ko yung sagot eh. Nakakuha ko yung sagot sa kanya na talagang sila eh. They live what the Bible preach. Kung maaalala nyo, ganyan ang ginawa nung unang mga follower of Christ. Anong ginawa nila? Nagsama-sama sila, ibinenta nila lahat ng pagmamay-ari nila at ibinigay nila sa disipulo para gamitin sa ministeryo. As a matter of fact, meron dalawang mag-asawa doon na hindi nila ibinigay doon sa church. Yung sa disipulo, yung pagmamay-ari nila, hindi nila binigay ng buo. Namatay. Totoo. Basahin nyo yan sa Acts. Nandyan po yan. Ganun eh. Kaya mayaman ang KOJC kasi ganun ang kanilang binubuhay na prinsipyo. Ganun. At dahil zero corruption, every penny is being used rightly. Bawat barya, pera na nanggagaling sa kanilang mga membro ay nagagamit sa tama, kaya mayaman sila. Zero corruption. Nakita natin yan kay Pastor Kibuloy. Eto mga kababayan, kaya ako naniniwalang perfect timing ang pagtakbo ni Pastor Kibuloy because we are now saturated with politicians na sobrang corrupt to its core.
Alam nyo, kung pwede ko lang ikwento sa inyo yung mga nalalaman kong kinikwento mismo sa akin ng mga mambabatas. Trilyon na ang ninakaw nila unang taon pa lang. Ganun na kalupit. Alam nyo mga kababayan, sabi ko, this is the worst. Congress sa kasaysayan ng Pilipinas. This is the worst. Grabe ang korupsyon to the max. Garapalan na. As in garapalan. Kaya perfect yung pagpasok ni Pastor Kibuloy at sa kanyang advokasya na zero corruption. Kaya nung kinausap namin siya, sabi niya, kayang-kayang gawin eh. Kaya nating umasenso at maging first world country. Basta zero corruption. Sabi ko, pambihira. Ang hirap niyan. Hindi ho siya naghahangad na bawasan ng korupsyon. Hindi. Ang hinahangad niya, zero corruption. Bawat tax nating mga Pilipino napupunta talaga para sa bayan. Para sa serbisyo sa bayan. Could you just imagine that? Ang sarap po maging Pilipino kung hindi ho kurap ang gobyerno. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. The next performance will start momentarily.